Pastor Jess for leading us a powerful prayer. Sino po ang blessed magsabing praise Jesus? Amen. Isa pong pinagpalang gabi ng Sabado na nandito po kayo sa ating pong mga bisita. Hindi po aksidente na nandito ho kayo. Lahat po ay inayos ng Diyos. Itinakda ng Diyos na kayo ay makapag-attend ho ngayon upang katagpuin po ang buhay na Diyos at mabago po ang inyong buhay magpakailanman. Amen. Just open your heart sa atin pong Panginoon. Nasa pag-aaral po tayo ng Fighting Faith na sabi nga po ni Daddy Bishop sa amin, ibig sabihin po merong faith na hindi lumalaban. Ang kailangan po natin sa ating buhay, lalo na po ngayon sa pagharap po natin sa 2025, na malapit nang dumating ang Panginoon, na pasama ng pasama ang panahon, ay yung pananampalatayang lumalaban sa lahat po ng ginagawa ng diablo sa atin. Amen. Kaya nga, this is very important na pag-aralan po natin that we need to fight deception. Napakarami po ang mga panlilinlang po ngayon no, sa ating kapanahunan. Marami po mga Diyos-Diyosan, iba't ibang relihiyon. Maraming pinapakilalang iba't ibang daan papuntang langit, pero isa lang po talaga ang daan. Ang pangalan niya ay si Jesus. Amen. At marami din po ngayon na hindi nila alam kung babae sila o lalaki po sila. At ngayon po, meron pong second reading na, naka-second reading na ata po sa sa ating government, yung pong CSE. Yung pong sa ituturo po nila maging papaano pong at 0 to 4 years old about sexuality sa isang bata, about masturbation. Ganito po kasama ang panahon po ngayon. Now we need to pray for our country. We need to pray for the Philippines po. Ang mga mambabatas po natin, manggagaya po sila, wala po ata silang katalinuhan talaga. Ginagaya kung anong mga batas sa ibang bansa, bagamat ang ibang bansa, yung pong CSE niyan, binasura dahil po lalong napahamak ang mga bata. Wala pong ibang solusyon sa problema ng tao kundi ang ating Panginoon. Kaya kapatid, kung meron kang problema ngayon, ka-start pa lang ng 2025, sino po dito ang maharap po ng maraming pagsubok katulad ko? Start pa lang po ng 2025. But it doesn't mean na tayo po ay loser. It doesn't mean na tayo po ay kawawa. Amen. Kaya ang sabi ng Panginoon, fight the good fight of faith. When we fight, the Lord is fighting for us. Amen. Kailangan lang piliin mong lumaban, kapatid. Amen. Kung nasa balik ka ng karamdaman, tumayo ka. You declare na ikaw ay magaling na. Huwag mong hayaan na lokohin ka, i-deceive ka ng kaaway. I-tempt ka ng kaaway na I give up. Wala pong ganyan. Kaya nga po pinag-aralan natin, we need also to fight temptation. Temptation to give in to sin and temptation to give up yung ating pananampalataya. We need to fight those things. Dahil ito ang ginagawa po ng diablo, nananakawin po niya yung word sa ating mga puso. Ito po yung unang ninanakaw niya because the devil comes to steal, kill, and destroy. And the first thing na i-steal o nanakawin ng diablo sa iyo, kapatid, ay yung Word of God. You need to hold on to the Word of God because the Word of God, ito lang po ang pag-asa po natin. Ito ang kalakasan natin dahil buhay ang salita ng Diyos. Amen. And tonight, hindi ko na po patatagalin. Ang ating pag-aaralan po is faith that fights oppression. Faith that fights oppression. Let us define first kung ano po ang oppression. Oppression, ito po yung prolonged, cruel, or unjust treatment or control. Yung nakakaranas ka po ng hindi po makatarungan o hindi tamang ang pagtrato sa atin o pagkontrol po sa atin. The state of being subject, ang sabi po, subject to unjust treatment or control. Halos pareho lang po nung number 1. Mental pressure or distress. Nawawalan ka na nagiging worried ka, anxious ka, at natatakot ka. Ito po yung mga oppression na nararanasan po natin. Para po mas maunawaan po natin yan sa Tagalog po niyan, no, lupig, pagsiin.
Alam niyo po yung ating lupang hinirang, o kaya po mas bali kitang bayang magiliw. Sa manlulupig, di ka pa sisiil. Kung bilang Filipino, ayaw po nating palupig, ayaw nating pasiil, how much more bilang mga anak ng Diyos. Na wag tayo dapat palupig, wag tayo dapat pasiil sa kaaway. Yan po, sabi nga po, lupig, pagsiil, pang-aapi, pagmamalupit, pagpapahirap, pananamlay. Kapag ikaw matamlay, no, nagmamanok-manukan ka na naman, na-oppress ka, ibig sabihin. Meron kang espiritu ng oppression or katamlayan. A chronic stressor, ang sabi po dyan, that can lead to poor mental health. Alam niyo po, nowadays lamang po na nauso po yung about mental health na yan. Sa ibang bansa po, it is a requirement for a citizen na every 6 months magpatingin po sa isang psychiatrist. No, bakit po ganyan po ngayon? Because there are so many things po ngayon, bagamat high-tech po tayo, na mga bagay na nagpapa-stress po sa atin. Noong unang panahon, walang technology. Ang kailangan mo lang kumain, magtrabaho, kumain, manalangin, magsimba, yun lamang po. Ngayon po, kailangan mo ng wifi, pambayad sa wifi, pambayad po sa kung ano-anong bagay po ngayon, sa cellphone, pambayad mo sa kotse, pambayad sa bahay, ang dami po ngayon. And then, naiinggit ka kapag sa isang taon, hindi ka nakapasyal sa Boracay o sa ibang bansa. Dati po, once in 5 or 10 years, nakapagbagyo ka, feeling mo, nakapunta ka na ng langit. Pero ngayon po, ang tao po, kaya punta ako ng mall para mawala ng stress. Noon po, walang mall. Sa hapon, araw-araw, natutulog lang ho tayo, pero masaya ang buhay. Kung kakain ka ng manok, merong okasyon. Ngayon, merienda mo, manok. Merienda pa lang ho yun. No, paano pa yung iyong dinner mo? Dinosaur na siguro. Kaya nga po, ang dami po ngayon na poor mental health. Konting ano lang na hindi ka nakabili ng ganito, wala kang bagong sapatos. No, naapektuhan po yung ating mental health. A type of trauma that can lead to mental health disorders like depression. Ito pa ho yung isa. Na marami po ngayon, noon po, nung panahon po namin, hindi po namin alam ang word depression. Ang alam lang po namin, halimbawa bilang estudyante, yung pong na-pressure ako kay ma'am, kanya. Ang iksi ng oras, di ba ganun lang po? Tapos, madalas lang, may pagal ko, napagod ako. Kung painawa ka pa, matutod ka. Ganun lang po, pero ngayon, stress ko. You are declaring negative words, negative spirit sa ating mga buhay. Tinuruan tayo ng dyablo, tinempt tayo ng dyablo na ganito ngayon. And that is why even yung Christians, hindi sila victorious sa kanilang mga buhay. Dahil nga po, nagpapatempt tayo, nagpapadeceive tayo at nag-give in tayo sa temptation and it leads to oppression that leads to depression. Nalulungkot ho tayo katulad ng mga unbelievers. Pero dapat bilang Kristiyano, hindi po dapat ganon. Marami po ngayon nagpapakamatay because of oppression, because of depression, because of anxieties, because of worries sa mga buhay. And that is why, bilang mga Kristiyano, even mga Kristiyano, may mga nagpapakamatay po, nakakalungkot. Years ago, meron po nagpakamatay dito po sa Angeles City, pastor po siya, because of depression. We do not condemn them, kaya nga po, we need to pray for one another. You need to pray for us because we are praying also for you, not to give up sa ating po mga pananampalataya. Dahil lahat po tayo, habang nasa fallen world po tayo, habang nasa mundo po tayo, dito sa mundong ito, lahat po tayo dadanas ng iba't ibang pagsubok. In this world, you will face tribulation, ang sabi ng Panginoon. But be of good cheer, I have overcome the world. Sinabi po ng Panginoon sa John 16:33. Walang exemption, Kristiyano man o hindi, dadanas ng maraming pagsubok at matitinding pagsubok. Nag-aapoy na pagsubok. Pero kapag Kristiyano ka, pwede kang lumaban at pwede kang manalo.
dahil panalo ka na kay Kristo. Amen. Kaya nga po, oppression is defined as being under attack, pressure, stress, or cruel control by someone or something. Pwede pong someone. We are being oppressed by someone or something. Pwede po tayong ma-oppress. Unang-unang nag-oppress po sa atin ng diablo. Mamaya papakita ko po ang verse dyan. Ginagamit din po ng diablo ang iba't ibang bagay para ma-oppress po tayo. Ginagamit din niya ang iba't ibang tao para ma-oppress tayo. Sana ang ibang tao, halimbawa yung boss mo, sasabihin ka ng tamad mo, bobo ka, wala kang alam, bakit ganyan ka, bakit ganito ka, o iba yan yung magulang mo. Nagsasalita po sa atin, wala ka ng pag-asa. They're saying curses over you. Pero you can fight them. Huwag niyo silang tanggapin. Maraming nag-o-oppress ngayon. I hope tayo pong mga Kristiyano, hindi tayo ang nag-o-oppress. Tayo ang nagbibigay ng encouragement. Amen. Hindi tayo ang naninira sa tao. Hindi tayo ang nagbibigay ng oppression sa tao. Alam nyo, isa sa mga nakaka-oppress sa tao, yung pong sinisiraan mo yung tao. Pangalawa siguro, yung ikaw ay inuutangan mo yung tao pero hindi mo binabayaran dahil demonyo ang ugali mo. I heard sa mga CEO, meron pa rin hong ganyan. One day, payahos na kayo. Aalamin ko kung sino. Ginagamitan pa ng salita na kinausap ako ng Lord na pumunta sa... Kinausap ka ng Lord para mangutang, lamaran. You are under a curse. And your soul is burning in hell even right now. Oppressive po kayo, you are being used by the devil. Ang sabi po ng Bible, do not let the devil use any part of your body as an instrument for evil. Whether yung kamay mo, yung mata mo, yung bibig mo, yung paa mo, yung buong katawan mo, huwag mong pagamit sa diablo. Because for sure, sa impyerno ka, kapatid. If you are a true Christian, dapat gamitin mo ang iyong katawan as living sacrifice, holy and acceptable to God. This is your true act of worship according to Romans 12:1. Amen po ba? Huwag po tayong maging, yung iba sa inyo nagsisiyo para i-oppress ibang tao. Pinaparami nyo pa yung member nyo para marami kang mautangan pero hindi ka nagbabayad. Pamaramdaman da ka, didiretsyan da ka, huling lamaran ka. Because I love you, ayoko itang mapunta ng impyerno. Tahimik kayo na. Nung alway kayo ito, mag-amen kayo. Amen. Naglilinis po ang Diyos in these last days. Yung nangyayari po sa California, sa Los Angeles, warning po yan. Yung iba't ibang nangyayari sa ulap at saka sa araw po ngayon na hindi nila ma-explain kung ano yung mga supernatural na nangyayari, sinabi po ni Kristo yan. There will be signs above. Na hindi ma-explain na kahit sinong scientist, pero kunwari in-explain po nila dahil scientist daw sila at naniniwala naman tayo pero kahit yung cancer nila, hindi nila ma-solve. Paniniwalaan ba natin sila o si Kristo na salita niya na ito ay mga warning, mga signs na malapit na tayong sunduin ng Panginoon yung mga tapat na naglilingkod sa Diyos. Amen. It's about time this 2025, we need to be serious about our faith. Being serious, hindi ibig sabihin na malungkot. Being serious, hindi ibig sabihin po na hindi ka na tumatawa, hindi po. Amen. Being serious, ibig sabihin po, hindi ka nagpapagamit sa diablo. Amen. Wala ka ng mindset na mag-oppress ng tao, maninira ng tao, mang-uutang, pero hindi magbabayad. Nakasurala yan mo, nanukalambak kayong Calvary. Sabi ng ilan, Pastor, mong gamitin pulpito para, huwag mong gamitin pulpito para paringgan yung ano. Did you know, si Kristo, ang dami niyang pinaringgan? Nung narinig ni Kristo na ganito, o nakita ni Kristo na yung pong, halimbawa po, umupo sila sa magandang upuan, sabi niya, kapag kayo inaimbitahan, huwag kayong uupo sa magandang upuan sa harapan. Umupo kayo sa pinakabababa o kayo'y mapapahiya.
Nasabi nila, mayroong mas distinguished na guest, umalis ka dyan. Kapag kayo mo, kasi nakita po niya yung mga Pariseo, umupo po, pinaringgan po niya. Pinaringgan din po niya yung mga Pariseo about kung paano po sila manalangin, marami po. O sabihin nyo kay Kristo yan, Lord, wag mong gamitin yung ano mo para wag magparinig. Kami po mga pasong hindi nagpaparinig. Kaya sinasabi po namin anong sitwasyon ngayon na dapat magbago kayo. Amen. Huwag kayong magpagamit sa dyablo. Because ang dyablo talaga ang nag-o-oppress. He came to steal, kill, and destroy. Number one, to destroy your life by destroying your faith, by stealing the Word of God from your heart. Ang sabi po ng Acts 10:38, and you know that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, then Jesus went around doing good and healing all who were oppressed by whom? By the devil. So yung oppressor po talaga ay ang dyablo. Ang nagbibigay ng karamdaman dyan, maliwanag po, excuse po, ang nagbibigay po ng karamdaman, nagpapahirap po sa atin ng dyablo. Healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Sa NIV, ang sabi po dyan, healing all who were under the power of the devil. If you are being oppressed by the devil, you are under the power of the devil. And that is why we need to fight the oppression because it is of the devil. Amen. So any form of oppression, kailangan po nating labanan. Some say that the Bible describes demonic oppression as, ito po inakuha ko lang po sa artificial intelligence po ng Google, pero maganda po ang sinabi po niya, a demon temporarily gaining victory over a Christian. Ito po yung mga demonic oppression na kung minsan wala tayong victory sa ating buhay. Ito po yung, because we are being oppressed or we allow the devil na i-oppress po tayo. Tempting a Christian to sin. At mag-give in to sin, this is oppression. Hindering a Christian's ability to serve God. Yung dapat nagsiserve ka na sa Panginoon. Now, take note, maganda yung nagsiserve ka sa church. Pero masikip na tayo sa church. You can serve God in your family. You can serve God among your friends. You can serve God in your workplace. You can serve God at school. You can serve God in the marketplaces because doon po ang maraming oppressed na tao na dapat pong lumaya. You need to serve God kahit saan po tayo. But when we are being oppressed, Lord, ayoko muna, basta ayoko munang mamuhay bilang sa Kristiyano, mag-serve. You are under oppression. You are under a curse. Sabi po dyan, strongly influencing a Christian's thoughts, behavior, and spirituality. Now, hindi lang basta influencing, strongly. That is the spirit of oppression. Talaga pong matindi na sa mind po natin. Remember, na pag-aralan po natin last week, the battle begins in the mind. Ang unang inaatake ng dyablo ang pag-iisip mo. Lalagyan ka na kung ano-anong basura na ikaw ay hindi ka karapat-dapat, hindi ka pa pinatawad, na hindi ka pupunta ng langit, no? Kahit anong gawin mo, you are never good at everything na gawin mo. Sasabihin ng dyablo sa'yo, wala ka ng pag-asa, hindi ka na aasenso. But ano pong sabi po ni Paul? Every thought that sets itself against the knowledge of Christ, every lofty opinions, pretensions, we need to pull them down. And every thought, we need to captivate them and make it obedient to Christ. Yung pag-isip po natin, dapat obedient po yan sa Word of God. If you abide in me and abide in my words, ask whatever you wish and it will be granted to you. Amen. Now, sinabi din po ng AI, ang Google ng AI, ano ang mga effects ng oppression. The effects of oppression are chronic sickness that will lead to death. Ang sabi po ng medical science, depression or stress is the mother of all diseases.
Ang Panginoon po, yes, may mga problema po tayo, but it doesn't mean na dapat po tayong pa-stress. Marami ho tayong problema. Kaya ako po, sunod-sunod ngayon, umuwi po ang misis ko last Wednesday, nilalambot po, nag-half day sa work, hinatid lang po ng aming isa sa mga best friend po namin nung high school, galing pa ng Australia. No, buti punta siya ng bangko, tinatawagan ako ng miss ko, pero natutulog ako kasi po, nasa 80 pa rin po, mababa pa rin hemoglobin ko. Medyo, ito po mga dulo-dulo ng mga daliri ko, numb pa rin ho. Pag yumuyo ko ako, pa rin po ako na hihilo. Pero sabi ko, hanggat kaya ko, maglilingkod ako sa Diyos. And then, Thursday night, hindi ko na makausap ang misis ko. Pagkatapos po namin nag-see you. At we prayed, kami pong mga anak ko. We cry out to God na hindi siya ma-confine, Lord. We pray for healing. We laid our hands upon her. Pagtapos po namin mag-pray na hindi siya ma-confine, ang Holy Spirit sabi niya, sige, pa-check up mo na. The word is check up. Sabi ko sa kanya, Joe, tara, pa-check up na kita. Tumayo po siya, and we thank the Lord, pinanghawakan ko na hindi siya ma-confine. Hindi po siya na-confine. To make the long story short po, dinala po siya sa hospital. Ang problema lang po niya, mababa ang sodium. Sakto po, sabi ko nga sa kanya nung last Tuesday, panoorin mo ito, pinapanood ko, sabi nitong doktor na ito, na ang sodium chloride or yung asin ay hindi masama. Ang masama ang maraming sugar because 4 grams lang ang kailangan ng katawan ng sugar, pero nasa 40 above ang kailangan na salt. In fact, yung pong dextrose po siya, tawag po dyan is saline or salt and water ang pinapasok po sa atin kapag dinedextrose po tayo. So, yan po yung palina. Kaya nga pala nung kanita manalbe akong Jumong, sabi ko yung mga pinag-aawayan po nila asin. Tapos ngayon pala, napakahalaga ng asin na binanggit din po ni Kristo na maganda ang asin. Even in the Bible, but I do not have the time. Pero at umuwi po kami after more than 1 hour, binigay na lang po na and we thank the Lord na hindi po siya na-confine because sabi ko, Lord, hindi siya mako-confine. At I thank the Lord na sodium lang po. Kanina umalis po ako, sabi ko sa kanya, John, you need to declare na magaling ka na. Lumaban ka, sabi ko po sa kanya. Lumaban ka. At ang dami pong ngayon, mga oppression po sa atin, start pa lang ng New Year, ng 2025. But it doesn't mean na hindi tayo matagumpay. Ang ibig sabihin lang po niya, nice po ng Lord na mag-grow po tayo sa ating pananampalataya. We need to press on. Sabi nga po ni Pastor Jess Cortez, kung nag-attend po kayo ng ating Wednesday, hindi lang move on, but to press on. To press on, to persevere, ibig sabihin po. To persist, to endure. Gawin ang lahat para po tayo ay magtagumpay dahil matagumpay na tayo kay Kristo. Amen. So ito rin po ay mental torment, confusion, maraming taong confused kayo, maraming doubt. Kapag ikaw ay na-oppress, may nagdududahan mo na, talaga bang mahal ako ng Diyos? Talaga bang pagagalingin ako ng Diyos? Talaga bang magpo-provide ang Diyos? Talaga bang kasama ko ang Diyos? Talaga bang totoo bang Bible? Restlessness, wala kang pahinga, wala kang peace, wala kang joy. Inability to reason, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ewan ko bakit, I don't know. Mga ganyan po ang ating mga sinasabi. Emotional manifestations such as withdrawal and crying. Ayaw mo na mag-attend, ayaw mo na mag-see you, gusto mo mag-isa ka muna, tapos naglulungkot-lungkutan ka, and then later on, yung spirit of depression, kakainin ka niya, hanggang ikaw ay mapatay niya kung i-allow mo. But never allow the spirit of depression. We may have problems in our lives, trials, marami po sa ating mga buhay, but we don't have to experience oppression or the effects of oppression. Yes, pwede tayong dumanas ng maraming problema, pero it doesn't mean na dadanas tayo ng effects of oppression. Amen. How? Number 1, to fight oppression with faith, you need to go to the throne of His grace. Go to the throne of His grace. Ang ibig sabihin lamang po yan, pumunta ka sa presensya ng Lord. We thank Jesus for the finished work because noon ang mga Israelites, they cannot go to the presence of God, to the Holy of Holies. Kailangan po nila ng high priest
na banal, walang kasalanan para makapunta sa Holy of Holies and to intercede for them. Pero ngayon po, dahil po, nung sinabi ni Jesus, Tetelestai, it is finished, napunit po yung curtain doon po sa Holy of Holies. Ibig sabihin po niyan, diretso po tayong makakalapit sa presensya, sa trono ng biyaya ng Panginoon. Hindi mo kailangan ng pastor. Maganda po may pag-pray tayo. Pero kung wala kang choice na may pwedeng mag-pray sa'yo, unang-una sa lahat, pumunta ka sa presensya ng Panginoon. Sa trono ng biyaya ng Panginoon. Ang sabi po ng Hebrews 4:16, let us then approach God's throne of grace with confidence, na meron kang kumpiyansa. Not because hindi ka na nagkakasala, lahat tayo nagkakasala pa rin, pero hindi na tayo nag-enjoy o namumuhay sa kasalanan. Hindi na natin tinotolerate ang kasalanan, even sa ating mga pamilya. But we have this confidence because we have Jesus in our lives. To go to the throne of the grace of God. Sabi diyan, so that we may what? Receive mercy. Kung wala kang confidence, by the grace of Jesus, you will never receive mercy and find grace to help us in our time of need. If you want grace, you want mercy, if you want help in our time of need, kailangan meron kang kumpiyansa, confidence kay Jesus na ikaw ay righteous na. That you can come boldly with confidence to the throne of grace of God, not because you are perfect, but you have received the perfect Savior in your life. Amen. It is all because of Jesus. It is all because of the grace of God. Kung bakit tayong malayang lumapit sa Panginoon. Ang sabi po din po ng Matthew 11:28-30, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. May awit po yan, pero hindi ko naawitin. Come to me, sabi po, lumapit kayo sa akin. Kung meron kang problema, anumang klaseng problema, karamdaman man, problema sa pamilya, problema sa pera, lumapit ka sa Diyos. Huwag sa kasiyo mo. Tapos mangangako ka na naman na magbayad, nagfe-fail ka. Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. Meron pa rin yoke, pero tuturuan ka, i-guide ka ng Lord, bibigyan ka ng wisdom ng Lord, how to handle your problems. And then sabi niya, for I am gentle and humble in heart. Ibig sabihin po niyan, hindi ka itatakwil ng Panginoon. God is good. Jesus is kind, full of grace and mercy. And sabi diyan, and you will find what? You will find rest for your souls. If you are experiencing depression, oppression sa iyong buhay, you will find rest for your souls. Just come to the throne of grace of God. For my yoke is easy. Meron pa rin yoke. And my burden is light. May problema pa rin ho tayo, mabigat. 18 years na po ako nagdadialysis this January 27. But I find it easy many times. It is easy because of Jesus. Kahit anong problema, sandali lang po yan. Hindi po yan mahirap kung ibibigay mo kay Jesus ang problema mo. Hindi kung kani-kanino. Amen po ba? So Jesus is the only one who can help us with whatever oppressing us. Walang ibang pwedeng makatulong sa iyo, kapatid, kundi si Jesus lang. Huwag kang mag-isip-isip na ay yung kakilala ko dito, matutulungan niya ako. Ay yung kakilala kong doktor, maganda po na mayroong doktor nakakatulong po sa atin yan. Huwag mong isipin yung kamag-anak mong naka-abroad, tatawagin ko siya, baka pwede niya akong bigyan ng pera. Lamaran, ang unahin mo, yung relasyon mo sa Diyos.
Huwag tayong pa-deceive, huwag tayong pa-tempt, at huwag tayong pa-oppress sa dyablo. Nakita niyo ba yung mga message natin? Dugtong-dugtong po yan. Amen. Jesus is our only hope. Our only help. Siya lang ang solusyon sa lahat ng ating problema. Wala nang iba pa. Amen. Ang sabi po ng Philippians 4:6-7, don't worry about anything. Do not be anxious about anything. Sabi po sa ibang salin. Instead, pray about everything. Ano man ang problema mo, pray. With thanksgiving, tell God what you need. Sabihin mo kung anong pangangailangan mo and thank Him for all He has done. Kapag nag-pray ka, siguraduhin mong meron kang pasasalamat, hindi pagrereklamo. Lord, bakit? Hindi yung tinitempt ka ng dyablo. Halimbawa po ako ngayon, Wednesday pa, pinagpipray ko na yung aking misis na matanggal po yung kanyang lagnat, pagsusuka, LBM. But I do not question God, Lord, bakit hanggang ngayon hindi pa? But I thank the Lord, sabi ko, Lord, pinagaling mo na siya, in Jesus' name. Salamat po, merong kagalingan sa iyong pangalan. Because the more na nagre-reklamo ka, the more you are empowering the devil in your life. The more na nagre-reklamo ka, the more you open the door widely for the evil spirits to oppress you. But the more you thank the Lord, the more you become strong, the more you are blessed, and the more God will protect you. Because you are thanking God even in the midst of oppression. Even in the midst of crisis, natututunan mong magpasalamat sa Diyos. Amen. And then sabi po dyan, then you will experience what? God's peace. Ang sabi ng Panginoon, you will find rest for your souls. You will experience God's peace. Peace I live with you. Sabi po ng Panginoon sa, excuse po. Yeah. Sabi po ng Panginoon, I think sa John 14:27, peace I live with you. I do not give as the world gives you. Peace I give unto you. Hindi po yung peace ng mundo, kundi peace ng Panginoon, the shalom of Jesus. Tama po, John 14:27. This is the shalom of God. You will find rest for your souls. Ang sabi po sa ating binabasa po ngayon, then you will experience God's peace. Anong klaseng peace po? That exceeds anything we can understand. It passes all understanding. Meron kang problema, pero masaya ka. Ang dami mong problema, pero masaya ka. Siguro po, isa sa pinakamatinding problema po namin na naranasan yung merong butas ang puso ng misis ko, humihinto ang pagtubok po niya ng ilang segundo. Grabe po. Nasa ICU po siya, but we learned na maging peaceful at joyful. At ang milagro po, about 3 to 4 hours lang po siya sa ICU, pinalabas na po siya. Nakarinig na ho ba kayong ganun? About 3 to 4 hours, pinalabas po siya because instead na painumin po siya ng gamot muna, sabi ko sa kanya, Joe, kailanman di pa tayo pinabayaan ng Panginoon. Huwag ka lang matakot. Huwag ka lang matakot, maging masaya tayo dahil kasama natin ang Diyos. Amen. Tapos maya-maya, merong dalawa, nakatakip na sa mukha, nilalabas. Tinatakot kami ng dyablo, o patay na yung dalawa. Misis mo na yan. Lalo na, mas grabe sa kanya, butas ang puso. That was 2018. 2025 na po ngayon, hanggang ngayon buhay ang misis ko. Dapat maoperahan po siya. But gumawa po ng paraan ng Diyos na sabi niya sa amin, huwag mong pa-opera. Humingi po ako ng sign, bigay po ako ng Lord. Huwag po kayong basta gagaya sa faith. Hingi po kayo ng sign. Turo nga po sa amin ni Daddy Bishop kahapon, napakalaga po nito. Ang faith po hindi po siya about being foolish. Na meron daw po mga group of Christians na gusto nilang bumuhay na kahit sinong patay without asking God. So to make the long story short, meron silang binubuhay na patay. Umalis ko po yun dyan. Ilang oras na binubuhay po nila.
Nagsawa po yung may-ari ng patay. Sabi niya, tama na po kanya, hindi na po mabuhay yan kasi binalsa mo na po kanya. Kahit po si Lazarus, hindi po lahat nung nasa sementeryo, binuhay po ng Panginoon. Namili lang po siya. May confirmation po. Ang faith po, hindi po gaya-gaya. Yung pong, ay wala nang maintenance si pastor. Huwag din ako magme-maintenance. Punta kayo sang kanan nyo ko. Do not be deceived. Do not be tempted na ang imburimo mo ay nakagumastos. Parang ganyan po sigurong inaano nyo. Ay kasi magastos sa sort. Saka if God is allowing you na mag-maintain muna, ang pag-pray nyo walang negative or walang side effect. But sumunod po kayo sa leading ng Holy Spirit. Ask the guidance, ask wisdom. Faith ay meron pong wisdom. Hindi po tayo mga mangmang. Nautuin ka ng diablo, o sige, kung meron ka talagang faith, huwag ka na magpatingin, huwag ka na magpa-check up, huwag ka na mag-ano. You think it's faith, but it's foolishness. Amen. Dapat po regular po check up natin, at least po twice a year. Para malaman mo kung ano ang pagpe-pray mo, kung ano yung didisiplinahin mo. Kung anong pagkain na hindi mo nalalaklakin. Amen. Huwag kang padisip sa diablo, huwag kang pauto. Kung ikaw ang anak ng Diyos, turn this stone to bread. Solusyon yan sa problema mo yung Kristo. O tayo, ano sinasabi ng diablo? Huwag tayong magpauto. Talk to God, talk to the Holy Spirit. Nangungusap po sila. Through His Word, nangungusap po ang Panginoon. We are not foolish na tayo po'y magpauto sa diablo. Amen. So, and then sabi po dyan, you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. His peace will guard what? Your hearts and your mind. You will find rest for your soul. Your soul is your heart, your mind, the power to decide, your feelings, your emotion. You will find rest for your soul. And then sabi po dyan, His peace will guard your hearts and your minds as you live. Habang namumuhay ka sa salita ng Diyos para kay Kristo. So peace can always be found when we approach God's throne of God's grace. Amen. Now, always remember this. Before you go to the phone, kung minsan po kapag meron tayong problema, agad tayong nagte-text, agad tayong tumatawag, before you go to the phone, go to the throne first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things, lahat ng pangangailangan mo, ibibigay sa iyo ng Diyos kung uunahin mo ang trono ng biyaya ng Panginoon. Huwag yung, ati ko problema, text ka. Hindi ka problema, makanining kailangan ko. Bagos mamaramdam ka mo, bisa kang pera. Hindi po therapy ang kailangan mo. Amen. Ang kailangan mo, kapatid, si Kristo. Si Jesus lang. Go to the throne before you go to the phone. Amen. Very short quotation lang po yan. I hope may tandaan po natin. Number 2. To fight oppression with faith, you need to remember your identity in Christ. Ang ibig sabihin, sino ka ba? Kay Kristo. So when you understand who you are in Christ, you gain power. Kailangan po maunawaan natin kung sino po talaga tayo ngayong born again na tayo. What does it mean to be born again? Tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Nung tinanggap mo siya, wala nang ibang nasusunod, kundi siya lamang, wala nang iba. Wala na yung mga pangarap mo, kundi yung pangarap ni Kristo dahil mas maganda ang pangarap ni Kristo sa buhay mo, kapatid. Wala na yung mga kalooban mo dahil mas maganda ang kalooban ng buhay na Diyos kesa sa mga kalooban mo. Because many are the plans in a man's heart, but it will lead you to destruction. Ang ibig sabihin ng destruction yun, it will lead you to hell.
Plano ka ng plano. Ang tanungin mo, Lord, anong plano mo sa aking buhay? You lead me. Ang sabi ng Panginoon, I will instruct you in the way you should go with my loving eye upon you. Kung tayo lang ay susunod sa ating Panginoon. Ang salita po ng Diyos, maliwanag na sinabi na ang bawat tumanggap sa Kanya ay anak ng Diyos. Binigyang karapatan maging anak ng Diyos. Very familiar. John 1:12. Sabi po dyan, but to all who believe Him. What does it mean to believe? To obey. To those who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Sinong naniniwala na siya ay anak ng Diyos? Na kahit kanina pa lang nagkasala ka, anak ka pa rin ng Diyos. Amen. Yung anak po natin, mga anak natin, nagkakasala, pero anak mo pa rin sila. Amen. Galatians 3:26, for you are all children of God. Sa papaanong paraan? Through faith in Jesus Christ. Kaya tayo mga anak ng Diyos, dahil nananampalataya tayo kay Kristo, once you give up your faith in Christ, gini-give up mo na yung karapatan mong maging anak ng Diyos. Fight it. Never give up. Never give up your right as a child of God. Never give up your faith. Have a faith that fights all kinds of oppression. Have a faith that fights the devil. Amen. Na kahit anong mangyari, huwag mong i-surrender ang iyong pananampalataya because once you give up your faith, gini-give up mo na ang iyong pagiging anak ng Diyos. 1 John 3:1, see how very much our Father loves us. Very much, lavishly, ang sabi po sa ibang salin, na mahal tayo ng Diyos na labis-labis. For He calls us what? Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. Ang sabi yan, and that is what we are. Hindi man sinabi niyang who we are, what we are. Ano ka ba talaga? Yes, sino ka ba talaga? Anak ka ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Kristo. Pero ano ka ba talaga? That is what we are. We are a child of God with power and authority. We are a child of God with such a great blessing to be a blessing sa ibang tao. Amen. We are children of God that we can overcome all the powers of the enemy and nothing will harm us. Ang sabi po dyan, but the people who belong to this world, hindi natin na tayo nakikilala because they don't know Him. So as children of God, we possess the power to overcome any form of oppression. Ang sabi po dyan sa Ephesians 1:19-20, I also pray. Itong prayer ko sa inyo, sabi ni Apostle Paul sa mga church in Ephesus. I also pray that you will understand. Kaya sabi ko sa inyo, it is very important that you understand your identity, yung pagkatao mo, yung position mo kay Kristo. I pray that you understand the incredible greatness of God's power for us who believe Him. The incredible, sabi dyan, greatness of God's power. Para kanino? For us who believe Him. Sabi po dyan, this is the same mighty power that raised Christ from the dead and seated Him in the place of honor at God's right hand in the heavenly realms. In other words, the same power that resurrected Christ from the dead ay nananahan po sa atin. It is the Holy Spirit. Kaya sabi po sa 1 John 4:4, greater is He that is in you, the Holy Spirit, the Spirit of God, the Spirit of Jesus, the Spirit of the Son of God, than the Spirit in this world. Mas matindi po yung Spirit yung nasa iyo. But we need to what? Ano yung keyword? To understand. Na malaman po natin ganito tayo ka-powerful or ganito tayo ka-dangerous sa mga diablo, sa mga demonyo.
if you will only exercise your authority, if we will only fight the devil with our faith in Christ. So remember, we are also seated with Jesus in the heavenly realms. Sabi po dyan, no, sa Ephesians 2:6, for He raised us from the dead along with Christ. No, tayo rin po ay nabuhay, na born again, mula sa patay na espiritu. Sabi po dyan, and seated us with Him in the heavenly realms because we are united with Christ. Paano ito? No, nandito ho tayo pero nakaupo na tayo kasama ni Kristo in the heavenly places. Ang ibig sabihin po niyan, yung power and authority ni Kristo sa langit at sa lupa ay pinagkaloob sa atin. We need to understand that. We need to believe that. And we need to exercise that dominion na pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon. Amen. Ang sabi po niya sa Luke 10:19, I have given you what? Authority to trample on snakes and scorpions and to what? Overcome all the power of the enemy. All the power of the enemy. Including the power of oppression. We can trample over them. Pwede natin silang yurakan under your feet. This is the power and authority na binigay po sa atin ng ating Panginoon. And ang po sabi po dyan, nothing will harm you. Nothing will harm you if you believe and understand who you are and what you are in Christ. Alam niyo po yung declaration na tinuro sa atin ni Daddy Bishop doon? I am not what I think I am. Bandang huli sabi po, I am what the Word of God says who I am. You are what the Word of God says who you are. Yes, you were a sinner. Alam niyo po, mali po yung quotation na we are sinners saved by grace. Pastor, anong mali nun? Kasi po present tense siya, we are sinners. No. We were sinners. Now, we are saints. We are righteous. Saved by the grace of God. Amen. Mali po yun, huwag niyong gagamitin yun. Ewan ko, ang daming gumagawa pa ng maraming quotation, tapos yung quotation gustong-gusto nyo, yung Bible, hindi nyo pa alam, gumagamit kayo ng quotation na kumuha lang ng part of the Word of God, tapos natutwist, hindi tama. Mag-ingat kayo sa mga quotations na yan. Many times, they are demonic. Andiyan pang pastor yung sinabi, kung minsan po, yung pastor, subjective po, or, ibig sabihin po na subjective, based on feelings, based on emotion. It is not based solely on the truth of the Word of God. Amen. So nothing will harm us if we will exercise our power and authority because we are children of God. In other words, pag sinabing natin will harm us, nothing will what? Or can oppress us. Walang pwedeng makapag-oppress po sa atin if we will only exercise what we believe and what we understand as a child of God. As children of God. Amen. Naunawaan niyo po ngayon na kayo po ay anak ng Diyos. Our greatest blessing ay hindi lang po yung ligtas ka. Yung hindi lang po yung pupunta ka ng langit. Pastor, hindi ba yun ang greatest blessing? No. Marami sa langit, katulad ng mga angels, nasa langit pero hindi sila anak ng Diyos. Pero tayo, na namatay si Kristo para sa tao, at tinanggap mo siya, sinuko mo ang iyong buhay, sinusunod mo siya ngayon bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi ka lang basta ligtas. Ikaw ay ginawang anak ng Diyos. Pagdating mo sa langit, ikaw ay pinaglilingkuran ng mga angels. Even right now, ang mga angels, mga servants po natin sila. Merong mga angels na naka-assign po sa atin
to protect us, to serve us, and to bring us our blessing and our answered prayers. But it is not automatic. Angels, hindi mo siya mauutos. Sumusunod lang ang mga angels at the command of God. In other words, sumusunod ang mga angels sa word of God. And when you use the word of God, sumusunod ang angels. Pag sinabi mong, Lord, salamat, pinagaling mo na ako, ang angel mo, dala-dala yung healing, i-release niya. Because ang sinusunod ng angel, hindi yung word mo, yung word of God na dineclare mo. Na mamaya, mas bibigyan ko po ng diin ito. Amen po ba? Amen. So nothing will oppress you, or you can never experience the effects of oppression if you exercise your authority. Apakan po natin ang dyablo. Ninuwarila. Sino ba yung mga demonyong yan? Anak ka ng Diyos. Meron kang tamang relasyon sa Diyos, huwag kang matakot. Kahit na marami tayong pagsubok ngayon, hindi ibig sabihin na hindi ka anak ng Diyos. Ibig sabihin yan, opportunity yan para i-glorify mo ang Lord, na ma-experience mo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Na lalong lumago ka sa iyong pananampalataya. Opportunity ang mga pagsubok sa buhay po natin to receive God's great blessing. Especially the blessings of stronger faith. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Wow. Ang sabi po dito sa Romans 8:31, what shall we say about such wonderful things as this? If God is for us, who can ever be against us? Amen. Sino ang laban sa atin na mananalo sila kung para sa iyo ang Diyos? Kung kakampi mo ang Diyos, kung tama ang relasyon mo kay Kristo. Sino ang makakatalo sa iyo? Wala, kapatid. Wala. Pastor, may problema ko. Hindi ibig sabihin talunan ka kahit may problema ka. Lahat tayo may problema. Huwag ka nang maglungkot-lungkutan, huwag kang magmanok-manukan. Huwag kang maging tampuhin. Ngayong 2025, huwag kang matampuhin, huwag kang pikon. Magsaya ka. Because every time you are joyful, nako-confuse ang dyablo. Pero kapag nakikita ng dyablo na naglulungkot-lungkutan ka, nagsasaya sila. Lalo kang ino-oppress. Bakit? Nalulungkot ka, hindi mo alam kung sino ka na kay Kristo. Nakalimutan mo kung sino ka. At kung ano ka kay Kristo. Pero pag joyful ka, praise the Lord, Panginoon. Sabi ng doktor, may cancer ako, praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, imagine, yung mga demonyo sa paligid mo, ano kaya mapapalakpak sila? Hindi po, nako-confuse sila. Bakit siya nagpupuri, meron siyang cancer? Natotorment po sila. Bakit ganon? Bakit ganon? Sabi ng mga dyablo. Sabi ng mga demonyo, bakit siya nagpupuri? Ikaw naman, Lord, salamat sa cancer na to. Opportunity na ma-experience ko ang power mo, ang grace mo, ang love mo, ang faithfulness mo. Ma-experience ko na maapakan muli ang mga demonyo sa paa ko. Amen. At higit sa lahat, Panginoon, I can give you all the glory because of this cancer. Huwag niyong gamitin ang mga problema para sumbatan ang Diyos. Gamitin niyo ang mga problema para papurihan ang Diyos. Na ma-experience niyo yung power niya, yung pag-ibig niya, yung mercy niya, yung grace niya, yung katapatan niya, araw-araw sa iyong buhay, ma-experience mo yung victory because of Jesus. At meron kang opportunity na mapahiya ang dyablo because you are glorifying God by being joyful always. Amen. Maging masaya ka, kapatid. Kaya kung minsan tinatawag tayong baliw, meron ka ng problema, pero masaya ka pa rin. Sino ba ang dakila at sino ba ang tunay na baliw?
Hallelujah. We can never be defeated if we know and live our identity in Christ. Kailangan alam mo, naunawaan mo, at ipamuhay mo kung sino ka kay Kristo. Tumayo ka, maging matapang ka, lumaban ka kahit anong problema. Diablo, hindi ako patatalo. Kahit anong problema ang ibigay mo sa akin, mananalo ako dahil matagal ka ng talunan. Nung sinabi ng aking Panginoon, tetelestai, wala ka ng kapangyarihan sa akin. Amen. Yes, meron nga akong karamdaman ngayon, pero sa mga sugat ng Panginoon, magaling na ako, malakas ako, in the mighty name of Jesus. Nangangailangan ako ng pera ngayon, pero hindi ako patutukso sa iyo para mangutang ako at hindi ako magbayad at gawin mo kong lamaran. Dahil alam ko, God will supply all that I need according to the riches and glory of my Heavenly Father in Christ Jesus. Amen. It's about time. Kung nung last 2024, parang paganyan-ganyan lang po natin ngayon, yeni pamaldakan tayo, sipain mo ang diablo. Bugbugin mo siya, huwag kang pabugbog sa kanya, huwag kang pa-oppress sa kanya. Amen. You are a child of God. You have this shield of faith and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Amen. Lastly, number 3. To fight oppression with faith, you need to speak God's Word over your situation. Hallelujah. Hallelujah. There is power in our words, especially when we declare them in faith. Merong kapangyarihan po ang mga salita po natin, lalo na kapag sinamahan mo yan ng pananampalataya mo kay Kristo. Proverbs 18:1. Death and life are in the power of the tongue. Ang dila po natin, ang dila po niyong yan. May kapangyarihan yan. It's either death, meaning curses, or life, meaning blessings. Sabi po dyan, and those who love it, yung those who love to speak about it, will what? It's its fruit. Will reap its consequences. Merong consequences ang lahat ng salita natin. Either you speak negative or positive words, may mga bunga yan. Merong mangyayari, hindi pwedeng wala. Lalo na kung paulit-ulit yan. Ang sabi po ng Numbers 14:28, familiar verse din po ito. So tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very what? The very thing, kung ano yung mga bagay na dinideklara mo. I heard you say. Important. Gagawin ko mismo sa inyo, sabi po ng Panginoon, ang mga bagay na binibigkas nyo. Kung sinasabi mong, ay makanini na ako, ganyan na lang talaga ako. Dapat ang sabihin po natin, I am blessed. I am healed. I am strong. I am blessed to be a blessing. Amen. I am a more than conqueror. I am victorious in Christ. I am rich. I am strong. Amen. I will do the very word I heard you say. Ay siguro, hanggang ganito na lang ako. Ay siguro hindi makakatapos ng pag-aaral ng ano. Hindi po sabihin nyo, magiging doktor ang aking anak. Magiging engineer ang aking anak. Salamat Lord sa bahay. Hindi na kami mangungupahan. Salamat Lord sa brand new car. Salamat Lord sa business ko. Hindi na siya sari-sari store. Supermarket na siya. Amen. Salamat Lord, hindi na ako rank and file sa aking trabaho.
CEO na ako sa aking trabaho. Because I am the head and not the tail because of Jesus. I will do the very thing I heard you say. Ano po ang madalas yung binibigkas araw-araw? Mag-ingat po kayo. Alam niyo po, nung minsan, meron po kaming napanood ng aking misis, yung Gifted Hands. Alam niyo po yung Gifted Hands? Sino na po nakapanood nun? Kwento po, true story about Ben Carson. Yung during his time, he was the best neurosurgeon. Nag-oopera po ng utak sa ulo. Siyempre, no, utak nasa ulo. Si Ben Carson po, nung bata siya, lagi po siyang failure sa kanyang mga cards, sa mga subject. Laging F, failed. Pinatawag po siya ng kanyang nanay. Ang sabi po niya sa nanay niya, "Ma, ayoko na mag-aral. Bobo talaga ako. Sabi ng nanay niya, "Hindi ka bobo, anak. Matalino ka. Nasa isip mo yan. Paganahin mo yung isip mo, paganahin mo yung imagination mo. You have the whole world sa isip mo." Lagi po sinasabi ng nanay niya yun. Pag sinasabi ng anak, kinukontra ng bata. Pero sa atin po ngayon, baliktad eh. Pag nag-fail yung anak natin, bobo ka talaga anak, huwag niyo pong sabihin po yun. Ito pong nanay, bagos itong nanay po, no read, no write din po siya. Sa kwento po, actually po, nadidepress din siya, ang ginawa niya, nagbakasyon muna, nag-aral muna, pinaalaga muna yung kanyang mga anak. No, to make the long story short, ito pong bata, one day, kahit lagi po siyang failed, no, hindi po siya halos makapunta ng higher level ng kanyang grade. One day sa kanyang pastor, sa kanyang pagkikinig, nag-illustrate ng kanyang pastor na merong kabayo, blah, 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 ganito. And the Lord, because Ben Carson was listening sa kanyang pastor. He was listening to his pastor. Are you listening to your pastor? Because Ben Carson listened to his pastor, nabuksan po yung kanyang intelligence, yung kanyang imagination. Nakita niya lahat. Kasi one day, sabi ng nanay niya, "Anak, sige, mag-imagine ka ng blue mouse, ganyan. Merong blue mouse na ganito, na-imagine mo." "Hindi, ma, kanya talagang bobo ko, wala akong ma-imagine anong sinasabi mong imagination." But one day, the Holy Spirit, binuksan ang kanyang intelligence, ang kanyang imagination. Sabi niya, pag uwi niya, "Mama, kanya, na-imagine ko lahat yung sinabi ng pastor natin, talagang parang totoo sa akin, ganito po katotoo sa kanya." In-imagine niya po niya. Did you know that there is power po sa ating imagination? There is power in our minds. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly more than anything we can imagine or think. Nag-excel po sa school. Ang sabi nga po niya una, kasi sabi ng ilan yung nakuha nyo? Ikaw, Ben Carson. Ang sagot po ni Ben, nung una po siyang naka-perfect, isa lang yung mali niya. Sabi niya, "Ma'am, hindi po ako nag-cheat." I'm not saying nag-cheat ka, ilan bang score mo? Ang sabi po niya, 24/25. For the first time, isa lang ang mali niya. Dati, 0 siya. Then one day, dahil katulong po yung kanyang nanay, linilinis po niya yung library po ng isang widower. Ang sabi niya, "Nabasa niyo na ba yung mga librong ito?" "Oh, lahat niyan." Pag uwi niya, nanonood ng TV ang kanyang mga anak, si Ben Carson, tsaka yung kuya niya, pinatay yung TV. Meron pa ang TV po nun during the 1950s and 1960s. Sabi niya, "Magbuhat ngayon, bawasan niyo ang TV, magbuhat ngayon. Nais ko na kayo ay magbasa ng books. 2 libro every week, punta kayo ng library." Kung 2 libro po every week, ilan po yun sa isang taon? Ilan? Namilang ko pa mo, 52 times 2. 104. 104 books ang natatapos po nila taon-taon. At nagsimula pong nag-excel po si Ben Carson. Meron po tinatanong about the volcanic rock ang kanyang, dahil advanced pong pagbabasa niya, siya lang po nakapag-explain, namangha po, elementary. In-explain niya kung paano nabuo yung isang bato from magma, naging lava or something.
nag-graduate po siya, first honor. To make the long story short, naging doktor siya dahil sa positive words ng kanyang nanay. Ito po ang matindi. Nag-oopera po siya sa utak. Mga bata po, nagtrabaho po siya sa John Hopkins Children's Medical Center. Sa Amerika po, #1 neurosurgeon. One day po, in 1987, meron pong mag-asawa taga-Germany pa, pumunta ng Amerika. Meron pong conjoined twins, magkadikit po yung ulo. Magkadikit ang ulo. Siya lang po ang kauna-unahang doktor. Nag-ipon po siya ng maraming surgeon. 50 po sila sa operating room. Doctors and nurses. Ganun po karami ang mga assistant niya. For 21 hours, I think, inopera po ang mga bata. Walang pumupunta ng CR, walang kumakain. Pinaghiwalay yung ulo, yung mga bata po. Successful. Bakit po? Binigyan siya. Bago po niya nag-pray siya sa Panginoon. Sabi nga sa mag-asawa, pwedeng may chance na mabuhay sila, but we need to pray kanya. Ang sabi po ng mag-asawa mga Germans, nagpe-pray po kayo? Sabi po niya, every day. Every day. Pero kung papanoorin niyo po yung movie, nagkaroon po ng temper po na halos patay niya yung nanay niya. Pero ang sabi nga po dun sa kanyang history, napagtagumpay lang niya yung temper niya because of the book of Proverbs. Lagi niyang binibigkas ang book of Proverbs. Dinedeclare with his mouth na hindi na siya mainitin ang ulo. Naging successful po siya. The first neurosurgeon in the whole world na nakapaghiwalay po ng magkadikit na ulo ng bata. Why? Na sinasabi ng batang ito, nung bata siya, sabi niya, bobo siya, lagi siyang failure. Because yung nanay siya, nag-declare po siya na ang anak niya, matalino siya. At one day, sabi niya, lagi kayo nanonood ng TV. Mag-aral kayo para one day, hindi kayo ang nanonood, kayo ang pinapanood sa TV. Ngayon po, siya ang pinapanood sa TV. Nagkatotoo po ang sinabi ng nanay niya. Why? Because of the power of her words. Amen. 7:48 na pala. Mark 11, 22-24. Have faith in God. Jesus answered, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes what they say will happen, it will be done for them. Ano ang bundok nyo? Bundok of oppression. Mountain of oppression, mountain of doubt, mountain of fear, mountain of what? Poverty. Ano man ang klaseng bundok mo, kausapin mo ang bundok mo. If you have faith in God, ang sabi, and do not doubt in your heart, but believes what you say will happen, it will be done for you. Sino po may sabi nito? Si Jesus. You need to believe your declaration of your mouth. Amen. Kung gusto po nating mas maging successful this 2025. And then sabi po niya, therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Yun pong ibig sabihin niyan. When you pray, declare mo, Lord, magaling na ako. Kahit nandiyan pa yung karamdaman, nararamdaman mo, Lord, magaling na ako. Kahit wala pa yung pambayad mo ng utang, Lord, salamat po, mayaman na ako. Pinrovide mo na, Lord. Lord, salamat, ligtas ng aking family. Kahit hindi pa po sila tumatanggap, Lord, salamat, ligtas ng aking family. Believe that you have received it, and it will be yours. 2 Corinthians 4:13, it is written, I believe, therefore I have spoken, since we have the same spirit of faith. Did you know that we have the same spirit of faith like Elijah, like Moses, na gumawa po ng napakaraming himala? We have the same spirit of faith like Jesus. And therefore, ang sabi po dyan, we also believe and therefore speak. Kung naniniwala ka na ikaw ay anak ng Diyos at meron kang power and authority, use the word of your mouth in faith. Speak the word of God over your life, over your family. Amen. Na kahit ano pong sitwasyon po natin, na yung imposibleng sitwasyon po nung napakabobong bata na si Ben Carson, naging pinakamatalinong neurosurgeon sa buong mundo. Because of the power of the word of his mother, by faith in Christ. Amen po ba? Hallelujah.
So fight oppression with the words of faith in our declaration. Fight oppression with words of faith. Mag-review na po tayo. Faith that fights oppression. To fight oppression with faith, you need to go to the throne before the phone. Amen. Of His grace. Remember your identity in Christ. Speak God's word over your situation. Galatians 5:1. Last verse before we take the Holy Communion. It is for freedom that Christ has set us free. Kung bakit namatay si Kristo para tayo ay palayain. Sabi nga po doon, to set the captives free or the oppressed. To bring freedom to the oppressed. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm. Lumaban ka. Then, and do not let yourselves, huwag mong hayaan. Kaya nanalo sa Diablo, hinahayaan po natin, do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Do not let yourselves be oppressed by the devil. Amen po ba? Fight the good fight of faith. Keep the faith. Amen po ba? So Christ is our freedom from any form of oppression. Amen. Si Jesus po ang ating kalayaan. Anuman po ang nag-o-oppress sa atin ngayon, anuman po ang nag-aalipin sa atin ngayon, I declare in the name of Jesus, malaya ka na kapatid. Malaya ka na sa karamdaman, malaya ka na sa utang, malaya ka na sa addiction, malaya ka na sa bisyo, malaya ka na sa kamunduhan. In the name of Jesus we pray, and everybody will say, Amen. Palakpakan po natin ng Lord dahil po lahat ay